Libu-libong taon na ang nakalipas sa gitna ng alikabok at tahimik na disyerto. May kautosang ibinigay na tila kakaiba sa pandinig ng modernong mundo. Isang simpleng detalye ang iniutos. Hindi ikapito, hindi ikasiyam, kundi ikawalong araw. Isang utos na tila misteryo sa kasaysayan ng sangkatauhan noon sa aklat ng Genesis. Malinaw ang bilin. Sa ikawalong araw tutuliin ang sanggol. Para sa marami, isa lamang itong ritual, tanda ng tipan at pananampalataya. Ngunit bakit eksaktong ikawalo? Bakit hindi basta anumang araw? Sa simpleng bilang na iyon, may tanong na naghihintay sagutin. Habang lumilipas ang mga siglo, ang utos na ito'y nanatiling bahagi ng tradisyon. Walang laboratorio, walang microscope, walang siyentipikong paliwanag noon. Paniniwala lamang at pagsunod. Ngunit sa pagdating ng makabagong panahon, nagsimulang magtanong ang agham ng mas malalim. Noong ikadalawampung siglo, may natuklasan ang modernong medisina tungkol sa dugo ng bagong silang. Hindi agad kumpleto ang kakayahan nitong mamuo. May kakulangan sa isang mahalagang bitamina, ang vitamin K, na kritikal sa proseso ng pamumuo ng dugo ng tao. Ang vitamin K ang tumutulong upang makabuo ng prothrombin, isang sangkap na kailangan upang tumigil ang pagdurugo. Sa mga unang araw ng buhay ng sanggol, mababa pa ang level nito. Ibig sabihin, mas mataas ang panganib kung may sugat o operasyon. Sa unang araw, hindi pa sapat ang kapasidad ng katawan. Sa ikalawa, ikatlo, ikaapat, unti-unti itong tumataas. Ngunit ayon sa pag-aaral, may isang araw na kakaiba. Isang araw kung kailan ang antas ng prothrombin ay umaabot sa mas ligtas at mas mainam na level. Hindi nito sinasabing pinapalitan ng agham ang pananampalataya. At hindi rin nito pinatutunayang relihiyon ang pinagmulan ng medisina. Ngunit ipinapakita nito na minsan ang sinaunang kautusan ay may praktikal na implikasyong medikal. Hindi nito sinasabing pinapalitan ng agham ang pananampalataya. At hindi rin nito pinatutunayang relihiyon ang pinagmulan ng medisina. Ngunit ipinapakita nito na minsan ang sinaunang kautusan ay may praktikal na implikasyong medikal. Isipin mo, sa panahong walang siyentipikong instrumento, may isang kautusang tumutugma sa modernong obserbasyon. Ang ikawalong araw ay hindi basta numero. Isa itong timing. Isang sandali kung kailan mas handa ang katawan kaysa sa mga naunang araw. Sa kasalukuyan, binibigyan na ng vitamin K injection ang mga bagong silang upang maiwasan ang pagdurugo. Alam na natin ang siyentipikong dahilan, ngunit nananatiling kapansin-pansin ang pagkakatugma ng sinaunang utos at modernong kaalaman. Maaari itong tawaging pagkakataon, maaari ring tawaging karunungan ng karanasan, ngunit anuman ang interpretasyon, malinaw ang isang bagay. Ang detalye ng ikawalong araw ay hindi basta random na numero. Sa kasaysayan, sa pagitan ng agham at pananampalataya, may mga sandaling hindi sila magkalaban. May mga pagkakataong tila nagtatagpo ang dalawa sa isang simpleng punto, isang araw, isang bilang, isang detalyeng unti-unting naipapaliwanag ng modernong mundo. Ang kasaysayan ay puno ng mga tanong na matagal bago nasagot. Ang medisina ay patuloy na umuunlad, patuloy na tumutuklas. Ngunit may mga pagkakataon na ang sagot ay tila naroon na, nakasulat, naghihintay lamang maunawaan. Hindi ito tungkol sa pagpanalo ng isang panig. Hindi ito debate. Ito'y paalala na ang kasaysayan at agham ay parehong bahagi ng paglalakbay ng tao sa pag-unawa sa buhay, sa katawan, at sa misteryo ng ating pag-iral.
Hindi ito tungkol sa pagpanalo ng isang panig. Hindi ito debate. Ito'y paalala na ang kasaysayan at agham ay parehong bahagi ng paglalakbay ng tao sa pag-unawa sa buhay, sa katawan, at sa misteryo ng ating pag-iral. At sa dulo, nananatili ang tanong, ilan pa kayang sinaunang detalye ang naghihintay ng modernong paliwanag? Sa isang simpleng bilang, 8, natuklasan natin na minsan ang sagot ay hindi malayo. Minsan, matagal na itong nakasulat, naghihintay lamang na maintindihan.